Good morning, sir. My name is Denmark Andayanko from Section Alpha. I will discuss about the handwriting examination and identification. So, principle of identification na sa lima ka elements. Number 1, no two witnesses write exactly alike. So, walay duha ka saksi nga parehas gyud og sinulatan, no? So, number 2, the physical writing condition and position of the person, including his writing instrument, may affect the handwriting characteristic, but they do not confine all its identity elements. Ang physical condition, ang pagsulat o position sa tao, ang pati sa iyang gigamit nga pagsulat na isa pod nga nakaapekto sa katangian ng pagsulat sa atong mga kamot, no? So ang number 3 is writer cannot exceed his maximum writing ability or skill without serious efforts and training over a period of time. So bilang isang manunulat ay hindi maaaring lumpas sa kanyang ang pinakamataas na kakayahan o kasanayan sa pagsulat na walay seryoso nga og isa pod nga walay pagpaningkamot at og isa pod nga kuano kanang walay kanang kibali walay practice, no, sa pila ka mga tuig, no. So dili daw mo lapas ang usa ka manunulat sa iyang pinakataas nga kakayahan nga dili seryoso without serious efforts. Number 4 is the combination of handwriting characteristic, including the derived from forms and writing movement, are essential elements of identification. The combination of handwriting characteristic nakuha gikan sa porma o mga lihok sa pagsulat. So ang number 5 is individuality. Handwriting can only be determined through comparison examination with the standard written or prepared under a comparable condition. Ang individuality in handwriting maaari lamang matukoy sa pamamagitan ng paghahambing ng pagsusuri sa sa atong gisulat, no. Tapos kinds of writings: cursive, connected writing in which one literal is joined to the next. So cursive is connected siya sa next letters. So maghatag ko example sa this is my example. Makita nato dira sa screen nga kana nga mga letra is connected siya in the next letter. Then sa number 2 is script, separated or printed writing. Number 3 is black, all capital letters. So ang script is separated siya nga pagkasulat nya o printed siya nga pagkasulat. So ang sa black is ang mga big letters siya, all capital letters. Recognition of handwriting and characteristic. Number 1 is form. This refers to the shape or design of the individual letters. So ang kini is nag-refer siya sa mga forma or mga shape or mga design sa klase-klase nga mga letters. So example is this one, circle. Also is number 2, slope or slant. It is an angle or inclination of the axis of the letters relative to the baseline. So number 3 is size. As a writing characteristic is somewhat divergent, is under varying condition and may with but little significance when applied to only one example or to a small quality of writing like a signature, unless the divergence is very pronounced. So example aning or slant is slope or slant. So ini nga example, no. So ang pagkasulat niya is slant, but makita nato dira sa picture is naapod siya makuan siya nga na baseline bitaw kibali dira na sundugan, no. So pareha sa pag-drawing or pagsulat pareha sa notebook, no, na ana, no. So na yung mga baseline ana. So ang size is nasa increasing writing gikan sa small letters hangtod sa big letters. Napod siya pwede pod siya ang size is big letters into small letters. So proportion, individual characteristics and relative proportion of letters or proportion of a part of
of a letters or relative height of one letter can be found is different writing proportion of letters is one of the hidden features of writings. So general proportion of letters na si tulo ka buok, no. Number 1 is normal letters. Space of letter is adequate. Normal lang siya nga pagkasulat, no. Sapat na nga pagkakuano. Ang compressed letters is space is narrower than normal. Mas makitid siya kaysa sa normal, no, normal letters, no. Ang extended letters is space for lettering is very wide. Mas katag siya sa ilaha duha. So mo ni ang example, no, normal letters, compressed letters, and extended letters. So ang sa number 5 is connecting stroke. Ang largo ta sa example. So example, no, niya sa connecting stroke, no, makita na to diri sa example sa screen nga connected siya sa other letters, connecting stroke. So mo ni ang diri, no, connecting stroke kana ako nang aruhan dira. So number 6, terminal stroke. Largo na to sa ihang picture, no. Ang terminal stroke mo na ang kuan. Sige, ang terminal stroke and initial stroke with a letter, word, or name. So example is nagsulat ka og letter G. So ang sasugod nimo dira sa babaw mo na initial stroke. Pagsulat nimo din ang paghuman nimo dira is mo na terminal stroke. Natural writing, the pen is usually raised from paper while in motion with a flying finish. Mauto ang sa ano, ang initial is sa sinugdanan sa imong pagsulat. Hantod sa imong paghuman is this is the terminal stroke mo na last, no. So as a fin lip, it is an interruption in a stroke caused by removing the pen of the paper. Ang hiatus is a gap between stroke joist to speed in writing and defective writing instrument. So ang sa fin lip, while gasulat ka og name, so paghuman sa imong name bali John Mark, pagbuhi nimo ana mo na fin lip, pag-arsa nimo sa imong ballpen. So ang hiatus is a gap between stroke, jaw, speed, and writing. So tungod sa imong pagdali-dali, no, mo hinungdan nga imong agis, so kanang dili na masabtan kaayo. So mao na ang hiatus. So ang sa number 10 is lateral spacing. This is a common characteristic. So mao na gyud nato ang ginasubay, no, kanang lateral spacing, no. So ang 11 is shading. It is a widening of the ink stroke of the basic movement and manner of holding the writing instrument. So ang lateral spacing is mo na is, no, example, no, use space, your space kay og dili man nato ispisan ng atong pagsulat sa paragraph is bati kay sa tanawon. Straight lang siya, no. Alignment niya is kanang straight lang bati kay tanawon. Mao nang common na kayo nga mo na ginagamit nato karon nga pag sulat. So ang shading is makita nato dira sa letter E nga kanang black mo na sa shading, no. So alignment is the relation of the part of the wall, line, or writing or line of individual letters and words of signature to the baseline. So 13 is reading. It is the balanced quality of the movement of the harmonious recurrence of the stress or impulse. So sa alignment is na straight or nasa pabarog na pud sa pahigda, no. So daghan kay for mga sa ato ang pagpirma, no. So kaniya sa brown pack example is pasaka siya. Yang alignment is pasaka. So ang sa rhythm is og sa music pa lang is nindot kasi paminawon, but there is sa atong handwriting pag sa rhythm is nindot siya tanawon kay mura ra siya og kanang plaster kay sa tanawon. So ang fin pressure is it is the average of force. 15 is tremor means deviation from uniform stroke due to the lack of smoothness, perfectly apparent even without magnification. So ang fin pressure is mo nang pagduot nimo sa usa ka ballpen or even the pencil or daghan kay kinahanglan unsa iduot, no. So sige, sa ballpen ta. So example is sa kanang ABCD. So ang sa E is mo nang ibali og i-percent to siya 100% na siya nga pagduot. But ang sa B is ang nana siya sa 50%. So
hinay lang siya nga pagkaduot, but 50% kay bali og giato sa nga sa 50%, no. So ang sa C is slight lang na siya sa 20% or 15%. So ang tremor, ang sa tremor nga handwriting, no, kay mo nang sa mga tiguang nga nagkurog-kurog na sila yung mga symptoms, na sila yung mga physical nga lahi na nagkuana. Then example po na kanang magsulat ka nga walay hapin, isa po na nga sa gaspang nga sa lamesa or sa armchair, mo na. So mo ni sa natural